Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4 ng hapon. Tatak RMN. RMN Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN sa responsableng paghatid ng balita. RMN sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Radyo mo ang serbisyong tatak. RMN. Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Sa IFM News, inform ka! Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon. Una sa buong Cotabato City maging sa mga karatig lugar. Isa pong magandang hapon mga kasama. Ngayon po ay hapon tayo ng Tuesday. It's one day after mga kasama nung State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas. Yun po ay July 28, 2026 mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager, radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa may technical side, kasamang maestro Radyoman Danilo Loloy Malaran. at sa atin namang yung doon sa ibang window, O yung yung walang kakupas-kupas. Ating- Radyoman Madam Admin Inday Laura del Siloterio. kami po ang inyong lingkod mga kasama. Ang ipong nakasanayan sa programang DXMY at your service 4 to 5 p.m. Radyoman Julie Mapalaw at Radyoman Maestro Rahi Bansao. Haba ng pangalan eh. ating programa kasama live pong napapakinggan at napapanood. Una, napapakinggan mga kasama sa ating pong frequency na 90.9 MHz. Sa dial po ninyo pong mga radyo mga kasama ang 90.9 MHz mga ka-idol. At sa FM po yan huwag na pong ilipat pa. Diyan na lang po itutok sa DXMY para kayo po ay updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan. Ano ko dito? Ito, sir, parang kung kahapon, Parang nasa ilalim ng pan eh. ito. Nabanggit ko. Kasi kahapon, State of the Nation Address. Oo. Ngayon naman, merong Sinilabas. si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasama, Senator, kung saan nga kasalukuyan pong nagsasagawa ngayong hapon ng kanya pong kontra SONA ngayong Martes, July 28. May ganun, maestro? Radyo mo nationwide. Ikaw kasamang maestro Bagong Pilipinas eh. Ganyan talagang New Philippines mga kasama. Watay mahimo. Sige, meron pa. Ang dami ng content eh. Kanina, ibang content yung eh.
Yung kay R, pati kay J. Ano yun? Ito naman, point naman. Ano? Sa damasaging. Ay, Radyo mo sige. Nationwide. Sige mga kasama. Grabe yung post natin doon sa DXMI page kasamang maestro. Oo. Anyway, ang ating programa kasama live na rin pong napapakinggan sa ating official Facebook page via live stream. Radyo mo Nationwide. Kasamang maestro. At tawag din pong kaligtaan sa ating yun nga, DXMY 90.9 Cotabato. Ayun. So, meron na tayong 729 second. AM radio. Oh. Mas pinalakas. At inaasahan natin na Radyo Man na Joel pagka mag-operate na yun siya ay makakarating yan sa buong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pagkat yung yung dating AM natin ay makarating sa may Sabah, Malaysia. Sa ngayon, how much more? Mas pinalakas pa. Hindi na yun BARM kasama maestro. Oh, hindi na bar yun eh. Nasa ibang Hindi ano na eh. yun BARM kasama. Kaya Ang patunay noon ay ang parating nagka-tune in sa Suara Mindanao sa Black Timer ng DXMY noon ay yung yumaong mufti nung time na siya ay nasa Sabah, Malaysia. ayun, si Sheikh Abu Hurairah Hurairah Ugasan. Wallahu yarhamu mga kasama. Ayun. Nationwide. Anyway, ang inyo pong reaction mga kasama, pwede po ninyong ipadala, reaksyon, mga komento, pagbati, ano pa man. Radyo mo Sa impilan po ng DXMY sa pamagitan po ng aming text hotline 0950-032-7332 mga kasama. 0950-032-7332 kasamang maestro. Sige. sa IFM. Dahil mga balita, impormasyon, mga kaganapan dito po sa una sa loob ng Cotabato City kasamang maestro. Ano ba yan? Ano ba yung nakikita ko? Ayan. Ito yung kanina Radyo Man Joel. Itong sunog. Oh, ito yung sunog. Pero Natutong. Radyo di ba mo okay na ito siya, no? Nationwide. Publiko. Ayun, wala tayong mahimo kasamang maestro. Sige. Radyo mo Yan, pero kanina, yung dyan sa bahagi ng Canto Brose, kasama maestro? Tama ba ako? Ano bang tamang term? Canto Brose o Canto SPDA? Actually, ang brose Sige. kasi mismo yung nasa nasa kanto mismo brose yan hanggang doon sa may tulay. Okay. Brose na yan siya. At pangalan yan ng tao. I don't know kung Kastila ba ito siya. Ito si Brose. Itong Brose? Yan yung malawak na lupain dito hanggang dito sa may bubong area. Brose area. And then ang SPDA ay nasa SPDA. bahagi yun ng kung matatandaan mo yung subdivision dyan, kung papunta ka ng matandaan mo yung barangay hall ng yan yung dating tanggapan ng SPDA. Yung barangay hall ngayon ng Samba. So yan, dyan nakatayo yung dating tanggapan ng SPDA. Hindi ko mga matandaan kung ano ba yung Southern Philippines SPDA Authority ata. Southern Philippines Development Authority. Yun ba yan? Parang Esgada lang. Development Authority. Wag na, Yung, Special Geographic Area whatsoever, mga kasama. Hindi SPCPD. Iba yung SPCPD. No? Huwag ganun, maestro. Huwag Wag ganun. ganun. Seryoso yung ating technician, mga maestro. Parang bagong gupit ba yan? O ano man? Ano ba yung bagong ano niya kanina? Basta. Ano ba yun? Basta lalaki tayo. Siyempre, lalaki tayo. Anyways, silipin na natin kasamang maestro. Pero yung tamang term talaga, Canto Brose. Canto Brose. Canto Brose, okay. Kasi isa yun sa kanina, kangay pinagtatalunan. Canto Brose, Canto SPDA. At matandaan mo yung Brose dyan, Brose Elementary School. Yun, tama nga. Tama Brose Central Elementary School. Ayun, tama talaga si kasamang maestro, mga ka-idol. Kaya, yun na. Itong binabanggit natin, nakikita niyo sa screen ng aming live stream. At syempre, posted din yan kasamang maestro, sa ating, sa pagkakalam ko, parang bagong tatag ito. Yan yung kawawa yung mga Ito pusa ba yung dyan. pupunta ka sa papuntang Awang, nasa left side mo? Left side. Ay, Papunta ka ng Awang, nasa left side yan. Bagong building ito kasama maestro. I don't know kung naisalba ba yung mga gold dyan. Kawawa naman yung may mga naisang lot dyan.
Oo, tingnan mo. Oo. Buti pa yung Palawan. Pero Palawan naka-safe, no? Safe. Oo, safe yung Palawan. Kaya yung mga nagsangla doon sa Palawan kasamang maestro na kanina umiyak na. Okay na. Ako nag-worry din ako, Jure. Sapagkat, Ay, kahit sino ba naman? meron akong naisangla dyan, pero wala na eh. Ano ba yung tawag dyan? Nalalubot. Narimata. Yun ba yun? Anyway. Pero kawawa kasamang maestro. Pag ganun pa man, ang dami nag-worried eh. Oo. Sa aking nabasa kanina, may mga stall, yung nagatingnan ng mga overruns na mga damit. Kaya nga kanina, tawag si Mrs. kanina eh. Sabi niya, nasunog yung mga pawn shop. Sabi ko, ano kayang dahilan? Sabi ko, huwag mo ko tanong, hindi akong suspect. Anyway, sa kabo ng ating programa, kasamang maestro, mga ka-idol, sa atin po mga listeners, sikapin natin na maka-interview, no? Doon sa kanilang, ano ba tawag yan? Fire Marshal. Sa bahagi ng dato din, ever since sakop na ito mga kasama ng DOS Bureau of Fire Protection, AOR. No? Subukan natin maya-maya mga kasama, kaya antabayanan lang dito po sa DXMI. Magandang hapon muna kasamang maestro sa ating mga listener. Baka magtampo nito Nasubukan sila. natin. Baka may nag-ano na dito, nag-buhay na mano na. May buena mano talaga ito. Si Ano bang, Randy. saan ba galing yung buhay na mano? Buhay na mano. Buena. Sa Chambongenyo ba yan? Ba yung Buenos Dias? Buenos dias, amigo. Dias. Amigo Danilo Malalar. IFM News. Basta kita ta. Shout out nga pala kay Randy Santisas, kay ganda po. Samsudin Magid, term Iran, Pakistan, Turkish, India, Independent, Senate, Dunya 2028. Ito yung kanyang Sinasabi niya. kanyang Ano ibig kong sinasabi. sabihin? Kasamang Samsudin Magid. Ano? Medyo na-frame kami sa iyong pahayag. Radyo mo Anyway. nationwide. Sige. Sa amin na naman, binabasa lang namin kung ano yung kino-comment down ho ninyo mga kasama. Shout out nga pala kay Papa Buhari pa nga to, nanonood sa may Lumayong Carmen Old Good Cotabaton. afternoon. Radyo mo Kay Mike Michelle Ato, no? Hapon. Ibrahim Usob, kay Ags Adil, kay Akira Muto, kay Renaldo Cano and Yuli Gancia. Hindi Garcia, Gancia. Radyo mo Kala ko Yuri Gagarin kasama ko. Oo. Malala ko nung high school kami pag sinabing, who is the man first to orbit the Earth? Sabihin na, Yuri Gagarin. buo ang integridad. Grabe, kasamang maestro. Oo. Grabe ang Huwag ganun, dating. Parang DXMY lang, 7 to 9 mga kasama. Para yung tatasik. Siya kasi yung unang nakalibot sa buong mundo. Yung scientist na si Yuri Gagarin. Radyo mo Yun na naman yung natatandaan ko kasama maestro sa lahat ng mga scientist na Si Albert Einstein, no? si Neil Armstrong. Neil. Yung si Neil Armstrong, no? Sa ano naman, Oo, sa moon, Oo. sa luna. Kaya nga yun yung mga philosophers, no? May mga Maguindanao na talagang pilosopo, no? Neil Armstrong. Ay, sabi nga nila, I don't know. Puro na lang mga kwentong kalye. Kwentong kalye. Ano yung pinag-uusapan nila is yun yung sabi nila na ano daw yung unang nakita ni Neil Armstrong. I don't know kung how true na ito ba nagbalik Islam. Ganun yun. IFM News. Yun yung kwento kasamang maestro na basa ko rin. Radyo mo At yun nga, ang narinig daw niya ng mga huni doon ay parang adzan. Azan, tama ka. Yun. Yun din ang aking nabasa kasama. Pero may mga philosophers na sabi nila, ano yung unang nakita niya doon? sa IFM. Ay yung mga kapatid daw natin na mga nagbubulanti, mga maranaw. Sabihin, yung mga talaga, ay nako, lumabas na tayo sa mundo kasama maestro. Pero actually, Radyo Manjol, yan ang pinapasalamatan natin. Saan mang lupalop ng Pilipinas, makikita natin yung ating mga kapatid na maranaw na Business mindset talaga. yes. Pero Yan. sa lupalop din ng mundo, makikita mo yung mga kapatid nating mga yung angamo, yung gahingi, mga ngalabit, mga badyao. Marami eh. Kanina may nakasalubong ako sa bahagi ng City Mall kasamang maestro. Init ako. Galing ako ng bumili ako ng gamot pag labas ko ng City Mall.
Hindi na nangangalabit. Kuya, amo nakakanat kuya. Sabihin, magbigay ka na daw ng sinsilyo kuya. Sabi ko, sinabihan ko yung nanay, bakit mo ginaturuan yung anak mo? Sabi niya, ganun talaga eh. Lahat kami, sabi niya, dapat marunong. Sabi ko, ayos, okay ka ayos, sabi ko. Pero actually, Radyo Manchol, marami na silang na-adapt na maging ganon eh. Ay, ganun? Oo, marami na. Dito nga sa may Fiesta Mall, may mga bata dyan na Marunong hindi lang, pumasa po sa paso. Sa IFM News. Yan. Saan kaya mga magulang nito eh? Binahayaan sila sa mga kanto eh. Buti pa yung mga nagtitinda ng sapatos kasamang maestro na sandamakmak dyan sa downtown area at kamahal-mahal. Radyo mo. Kahit pa paano natuto, no? Inform ka. Anyway, Radyo mo. hindi mo natin ginaano mga kasama kasi lahat po ng mga pangkat etniko, lahat po ng mga human nature, iba-iba yung kani-kanilang kahiligan, ang mga tradisyon. Tradisyon, I mean. Tayo, ang tradisyon natin, yung trabaho. Inform ka. Diba? Sila naman, yun na yung sa kanila. Wala tayong magawa. Ulitin natin, wala tayong mahimo. Baka magkabarilan pa tayo pag gilid natin. Yun nga, Radyo Manchol, no? Isa pong, nagigisimpatya tayo kanina sa mga nasunugan kanina, no? Oh. Ito, Radyo Manchol, nangyari ito. Isang senior high school teacher Pinagbubugbog? ang pinagtutulungang bugbugin ng sariling mga estudyante sa school campus sa Davao de Oro, kung saan ito sa loob mismo ng campus sa may covered court ng paaralan. Ayon sa unang ulat, Radyo Manchol, naganap ang insidente. Ano bang date ngayon? 28 to 27. Kahapon ito. 27. 27 at agad itong naging usap-usapan sa social media. So nagkalat na sa social media itong pambubugbog. Patuloy namang inaalam ng mga kinaukulan ang buong detalye sa pangyayari at dahilan ng insidente. At inaasahang magsasagawa rin Radyo Manchol ng kaukulang investigasyon ng pamunuan ng paaralan upang matukoy ang responsable at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral. Pero dito, Radyo Manchol, makikita sa video na parabagang unang tinutukan ng estudyante yung guro. Kaya umak yung teacher ng suntok pero hindi naman tinuloy. Doon na pinagtutulungan na siya. Kumasa. So ito na, Radyo Manchol, ang nangyari. Klase, no? Ilang minuto rin ito bago naawat. Ibang klase rin ng kapanahunan ngayon mga kasama. Kaya nga ma-recall ko yung sinabi ni Cotabato State University President Dr. Sema Dil na kailan nung nakaharap natin siya kasamang may iba rin sabi niya yung taga dito sa BARM, considering na malaki rin sabi niya yung naitulong ng BARM sa pag-control sa mga kabataan, no? O sa mga estudyante kasamang maestro. Ang layo sabi niya ng pinagkaiba ng mga estudyante sa ibang region na para bagang ganun na sinabi mo, kaya nilang saktan ng kanilang mga guro. Ang mga guro mga kasama, sila po'y ating mga hero. Ganito Kung walang mga guro, walang media, walang engineer, walang sundalo, walang politician, walang pulis, walang kurakot. wala. Bakit kaya? Bakit napunta sa kurakot kasamang maestro? Kaya kung tutuusin, Radyo Manchol, kung tutuusin, sila yung tunay na bayani, yung mga kaguruhan, Radyo Manchol. Kung hindi sa kanila, hindi natin marating kung saan man tayo ngayon. Tama yan. IFM News. Yan, dapat Kung meron mang pagkakamali ng guro, dapat pinalagpas ng estudyante. Oo. Pero ito siguro, itong mga estudyante na ito ay Pero no question about kung nakagamit ng illegal drugs kasamang maestro. actually, Radyo Manchol, nung kapanahonan ko, mahilig din ako manloko ng teacher, pero hindi naman umabot ng ganun na saktan mo na yung sarili mo, parang parents mo na ito eh. Mas mahaba pang oras mo sa teacher mo kaysa magulang mo. Tapos hindi mo re-respeto. Oo naman ganun. Kahit saan balik ka rin kasamang maestro, hindi talaga pwede. Kahit na may pagkakamali yung pagkukulang yung teacher, hindi pa rin tama yung ginawa ng mga estudyante. Wala tayong kinakampihan. Hindi tayo nagpapalabas dito mga kasama ng conclusive statement. Pero Radyo Manchol, katulad din ng yung parents mo mismo. Wala kang karapatan na sumbatan yung parents mo. Ayun. Kahit na siya pa yung mali, ay mas maigi siguro na umalis ka na lang. Sabi nga nila, yung mga ulama,
sa isang beses lang natahasan mo ng boses ang magulang mo, ay 70 times mag-vibrate ang aras. Ano ba yung aras? Ayan yung upuan ni Allah. No? Aras. So yun, Radyo Manjol. At doon naman sa Day of Judgment, sa Yawmul Hisab, ay hanggat hindi daw itinataas ng ating nanay or tatay yung kanilang paa at ipahalig sa iyo, hindi ka makakapasok sa paraiso. Tingnan mo naman. Ganun katindi. How much more kung ganun? Labanan mo na. Oo. Yan ba yung bigyan natin ng konting kasama maestro, Islamic perspective. Sinasabi nilang al-jannatu tahtaka min aqdamil ummahat. Yun. Yung paraiso ng isang tao ay mahanap mo doon sa pinakailalim ng ano ba tawag dito? Ano tawag dito sa paa ng tao? Ano yun? Palo sa Maguindano. Hindi ko alam yung Tagalog. Hindi ko alam. Ano ba yun? Kasi talampakan. Ayun. Diba yung talampakan? Talampakan. Or bigyan niyo kami ng idea. Yung ano ba? Si manager kasi yung magaling dito eh. Si Sir Erwin. Saan na kaya yung text message ni Sir Nagsama sila Erwin ni dito? Bro. Nagsama sila? Doon sa bagong building. Oo. Kanina Kanina naka-convoy ko sila pero hindi na ako nagpahalata. na nakasunod ka. Kasi malapit na yung oras natin eh. Baka sabihan niya tayo na, sumama ka dito, maestro! Picture tayo dito! Paano yung program natin? Sige, ganun lang. Tama. Simple. Sige. Maganda nga po muna kasamang maestro sa ating mga tagapakinig kay Sir Anwar Tagadas. Good afternoon. Pa-shoutout po mga kasama, mga idol. Watching from AMD Rice Marketing. Saan ba to? Sa Canto Mabini, Bagwat 3, Cotabato City. At kay Bay Umot Kulsumwaya, Mitimbang Waya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sumuro. Matya Maglam Sir Kita Nulangon, Dato Jul, Dato Rai, always watching from Purok Bayalabi. Barangay Dato Balabaran. Shout out kay Dato Tungwaya. Ayun. Kalimutan ko yung kanina. Meron pala tayong binisita kanina kasamang maestro. Si Dato, si MP, Dato... Randy Caron. Ayun. Yan po yung tanyag na commander. Grabe yung dating niya. Kumbaga, yan yung snappy. Si Deputy Speaker, mga kasama. Si MP Radyo mo. Dato Faisal. Randy. Dato Faisal Randy Caron. So, Sabi niya, nung panahon ng Paikibaka, ay kilala siya sa Commander Dato Randy. sabi niya, hindi mo kilala kung sino si Dato Randy. Ako yun. News Inform Ka. Grabe ah. So yun, Solid. pinawisan ng nasa aircon yung yung nagtanong. Solid. Solid niya kasamang maestro. Bisyo. Sige. Dahil pang usapin kasamang maestro kanina dito po sa Cotabato City. Itong matagumpay na... Sige, unahin natin yun. Sige. Ito. Unahin mo. Sige. Ito, Radyo Manjol, formal na nga ipinasa ni dating Special Graphic Area Administrator at Member of Parliament Abuts Malang ang pamamahala sa Special Graphic Area Development Authority kay bagong talagang administrador na si MP Muhammad Kiri Antaw sa sinagawang turnover ceremony sa Mitsayap Special Graphic Area Office sa bayan ng Mitsayap sa North Cotabato. Sa kanang mensahe, sinabi ni Administrator Antaw na isusulong niya ang adhikaing to spread the message of peace sa pamagitan ng pagpapatuloy ng mga programang nagtataguyod ng kapayapaan at mahusay na serbisyo publiko para sa mamamayan ng Special Geographic Area o ISGA. Kinilala rin sa programa ang mahalagang kontribusyon ni MP Malang sa pagpapatupad ng mga programang nagpapalakas ng serbisyo publiko at kaunlaran sa Special Geographic Area. Naging simbolo ang turnover ceremony ng maayos na transisyon sa pamunuan at pagpapatuloy ng mabuting pamahala sa Special Geographic Area Development Authority. Yun, Radyo Manjol, no? Sige. Yung kanina pala, dito sa tawag dito sa Bangsamoro Government Center kasamang maestro, sinagawa yung turnover ng mga heavy equipment. Garbage truck. Oo.
Malaking bagay ito sa ating mga kuan. Yung bagay ito lalo't na taon pa sa ngayong kapanahunan kasamang maestro nagre-respond sa tawag dito. Itong sakuna, pag-ulan, paglinog. Ano pa man. Sana'y hanggang ganun lang mga kasama. Wala nang iba pa. Pero ang Cotabato Regional Medical Center kasamang maestro. Nakapanayam natin, no? Radyo Manjol. Kabilang sila sa nakakuha, nakatanggap ng naturang ano tawag doon? Garbage truck. Garbage truck. Oh. Kinakargahan ng mga basura. Kala ko garbage truck. Garbage. Garbage. Hindi. Hindi. Ganun, bro. Huwag ganyan lang. Pero, magka marinig tayo. Tao pa naman ang Malacanang yun. Nationwide. Sige. Ito, magandang hapon din kay Kim Love. Sabi niya, Lowes. Dapat low. Hello. Parang ganun lang mga kasama. Yung dyan naman sa bahagi ng Maguindanao del Sur kasamang maestro. Okay, ito nga nagsagawa pala ng tawag dito? Unity Walk of historic first BARM parliamentary election and security forces with Comelec Unite for Peace Unity Walk and Covenant signing in Maguindanao del Sur. Covenant signing kasama maestro. Election officials, security forces, local leaders, and Bangsamoro Parliamentary Election or BP candidates gathered today. Kanina yan, mga kasama, at the provincial capital in Buluan of Maguindanao del Sur for the Peace Unity Walk, Covenant signing, and candidates forum. The activity underscored the collective resolve to ensure a peaceful, orderly, and incredible electoral process. The program began with a unity walk for Buluan Bridge, from Buluan Bridge to the Capitol grounds, led by Comelec Provincial Election Supervisor Attorney Alan Cadon, joined by AFP commanders Brigadier General Omar Orozco of the 1st Mechanized Brigade and Brigadier General Edgar Cato of the 601st Infantry Brigade, alongside with the PNP Provincial Director Police Colonel Michael John Mangais, Chief of Police, and participating candidates. The covenant signing, mga kasama, was formally convened by Comelec with the official presentation of candidates from various district and political groups. Kanina yun, kasama mo ito. Candidate Peace Covenant signing. So nag-umpisa na yung mga Peace Covenant signing, no? Nagsisimula na naman, mga kasama. Yung Peace Covenant signing. Inasang masusundan pa yan sa mga susunod na pagkakataon. Peace Covenant signing dyan po sa Buluan, mga kasama, na mga kandidato para sa first BARM parliamentary election na kung saan pinangunahan nga ng ito pong Comelec, mga kasama. Sige. Marami pang mga balita dito naman sa Bangsamoro Government Center pa rin. Balik tayo kasamang maestro sapagkat pinalakas po, mga kasama, ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM ang ugnayan ng pang-edukasyon sa Malaysia upang mapalawak pang scholarship opportunities at academic collaboration para sa mga Bangsamoro learner. Pinangunahan ni MOST Minister at Member of Parliament Baileng Mantawil kasama si Deputy Minister Jehan Usop at mga opisyal ng MOST ang benchmarking mission sa Malaysia na kinabibilangan ng mga pakikipagpulong ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur Arab Malaysian Office for Educational Development o MOED at ilang unang higher education institution. Kabilang sa mga kasalamuha o nakasalamuha, mga kasama ng delegasyon ang Multimedia University o MMU, International Islamic University Malaysia at University Kebangsaan Malaysia, kung saan tinalakay ang mga oportunidad para sa mas malawak na scholarship program at akademikong kooperasyon. Nationwide. Sa IFM News. Mas mahaba pa yung natira ko. Sige na.
Ito sa pamamagitan din mga kasama ng Partners for Peace meeting na pinangunahan po ng 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion. Nagtipo naman ang opisyal ng militar, Moro Islamic Liberation Front o MNF, Moro National Liberation Front o MNLF, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder sa kanilang headquarters sa bayan ng Lambayong sa Sultan Kudarat Province. Layunin ng pagpupulong mga kasama na palakasin ang ugnayan ng mga ito sa pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at kanluran sa mga bayan o sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat at ng Sultan Sabarungi sa Maguindanao del Sur. Dito ay tinalakay din ang mga umiiral na usapin sa kapayapaan at pansiguridad sa nasabing lugar. Pinanalahanan din ang mga leader ng MLF at MNLF sa kanilang mahalagang papel bilang katuwang ng pamahalaan sa pagpipigil sa mga sigalot, hadlangan o paghadlang sa mga grupong maaaring makasagabal sa prosesong pangkapayapaan at ang magpapanatili ng kaayusan sa kanila mismong komunidad. Radyo mo ang national and serbisyo publiko. Yeah, kasamang Kuya Danny, tayo muna ay magpapa-commercial break at babalik tayo mga kasama makalipas ang ilang mga sandali. Narito muna ang ating mabilisang patalastas. Tata RMN Serbisyo Publiko. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ako'y nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag oras mga kasama, 4:36 ng hapon. Tatak RMN RMN Radyo mo nationwide. Sa IFM News Inform ka. Radyo mo nationwide. Tayo yan nagbabalik kasamang maestro sa ating programang DXMI Outdoor Service ngayong hapon. At sa puntong ito, mga kasama, eto, bago tayo mag-proceed kasamang maestro sapagkat inihayag po ng Commission on Election o COMELEC na natapos na nito ang pag-imprinta at pag-verifika sa lahat ng mga balotang gagamitin na nakatagdang first bar ng parliamentary election sa September 14, 2026. Ayon sa COMELEC mga kasama, umabot ng 2,393,202 ang kabuang bilang na mga naimprintang balota na nakalanamaan sa 5 lalawigan at ng Special Geographic Area ng SGA BARM. Para sa basilan mga kasama, may 248,245 ballots ang nakalaan. Lano del Sur na may 727,546. Maguindanao del Norte na may 550,436. Maguindanao del Sur na may 469,114 at Special Geographic Area na may 133,673 at Tawi-Tawi na may 264,188 mga ka-idol. Kaya sa kanilang pahayag, tuloy-tuloy na ang halalan kasamang maestro. At abawan niya Radyo Manjol, nominasi Maguindanao del Sur, Board Member Forester Kahagkatag Alhads sa Philippine Choice Award 2026, isang parangal na kumikilala sa mga individual, organisasyon at negosyo na nagpapakita ng tagumpay, integridad, kredibilidad at mabuting reputasyon. Isinumuti ang mga nominasyon sa pamagitan ng opisyal ng Google Farm kasama ang programa, proyekto o advokasya ng nominado. Ang kwalipikado ay sasailalim sa video interview at engagement based ang botohan kung saan ang bawal like ay katumbas ng isang boto at ang bawat share ay katumbas ng 2 boto. Isinagawa ang programa sa ilalim ng temang Inspiring Hope through Success, Integrity, and Credibility na layong kilalanin ang Pilipinong may mahalagang ambag sa kanilang komunidad at larangan. Ayan, Radyo Manjol. Yan na naman, no? Sumungkit na naman ng awarding award. Tulad nga kanina, naghalo ko si Albert Einstein at Neil Armstrong. Parang yung below JP ka na Diba? Magkaiba. Yes, si Forester Kahagkatag kasama maestro. Siya rin board member ng Maguindanao del Sur mga kasama. Kita naman ng award ko sa mga maestro. Sige, si tayo dito sa Bangsamoro Government Center. Anyway, congratulations kay Forester board member Kahagkatag ng Maguindanao del Sur. Sige, pakinggan natin mga kasamang naging takbo ng panayam ng DXMI kay Cotabato Regional and Medical Center o CRMC Chief 2 Dr. Ismael Dimaren mga kasama regarding dito sa kanilang pagkatanggap ng isa sila sa nakatanggap ng garbage truck mula kay MP Alindato Pagayaw kasama maestro. Sige, narito mga kasama si Chief Dr. Dimaren ng CRMC. RMN Servisyo Publiko. Binabati ko po lahat ng mga tagapaginig at saka manonood. Kami po ay nagpapasalamat kay MP Alindato Pagayaw sa kanyang binigay garbage contractor. So ito po ay napakalaking halaga and napakalaking tulong itong bigay niya dahil po sa yung marami po sa kaming basura, kaming waste disposal. Dahil po ang Cotabato Regional and Medical Center ay nag-expand po. Lumalaki po ang ating hospital. Marami ang pasyente. Marami po kami pinakakain.
yun po, ang ating mga pasyente, dumarami na po ang ating mga masama. So, tayo po, ito ang bigay ni tayo na garbage compactor para makonekta ng basura. After proper segregation, yung mga pwede pong itapon sa normal sanitary landfill ay dito po natin masasakay para po diretso na sa sanitary landfill. Yung mga walang pang-treat, yung mga infections ay idadaan po natin sa ating makina and buhay sa Hapon Center. Yun po ay ating gagamitin itong donasyon ni MP Pagayaw. So, tayo po ay under sa direct supervision ng barn. Nandun po tayo sa DOH Center, pero na-process ito natin. So, ito ang kapatid rin po dahil lahat po sila ay nagbibigay ng tulong sa atin. Hindi lang po para sa pasyente, hindi po para po sa sections. Yan ay sila kaya sa kapakanan ng ating environment. So, kailangan po talaga natin ito. So, maraming salamat kay Agency of Bayaw. Marami pa po siyang bibigay at sana tuloy-tuloy po ito. Hindi lang po, maraming salamat dahil kay Bayaw at maraming po ang magpapulay para madalaman. Radyo mo nationwide. Yun, kasamang maestro. Si Cotabato Regional o CRMC Chief Dr. Yismael Dimaren, mga kasama. Kanyang pinasalamatan na Radyo Manjol, yung dalawang MP, no? Dalawang MP. Oo. Apat yun, no? Apat yung ipinagkalob nila na garbage truck. Sa IFM News, Inform Ka! Sa pamamagitan, idinaan kasamang maestro sa Ministry of ano tong MENRE? Environment and Natural Resources and Energy, mga kasama. Kita rin natin dun sa ceremonial turnover kanina si Minister Ahmad Brahim kasamang maestro. Sige, pakinggan din natin kasamang maestro si Member of Parliament Attorney Ishak Mastura sa kanyang pahayag, mga kasama, regarding isa siya sa nagbigay, no, kasama maestro, mula sa kanilang TDIF, si MP Alindato Pagayaw at si MP Attorney Ishak Mastura, mga kasama. Narito ang kanyang pahayag, kasamang maestro. RMN Servisyo Publiko. Warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga rin po sa ating mga listeners at saka viewers. Opo. Sir, paano ho na isa kapataran ito hong turnover ng heavy equipment sa bayan po ng Sultan Mastura and Sultan Kudarat na mula po sa inyong opisina, sir? Ang una-una is request po ito ng ating mga munisipyo, ng ating mga mayors. Si Mayor Dato Shami Mastura, si Mayor Dato Armando Mastura ng Sultan Mastura, na mabigyan sila ng itong garbage compactor. Kasi specialized equipment po itong garbage truck compactor. Ang munisipyo normally, hindi siya nagpo-procure nito kasi kailangan niya pang mag-down kasi medyo may kamahalan kasi specialized equipment na siya. At yung ating solid waste management, ito isa sa requirements na yung ating mga garbage truck dapat closed, no? Naka-seal. Kasi yung requirement is hazard o walang waste na mag-contaminate sa environment. So napakahalaga po ito sa kanilang mga programa. At yun nga sinasabi ko na because of the request of these two municipalities na fulfill natin yung kanilang request bago pa magkampanya. Kasi afterwards, mahirap na po na yung isang kandidato ay maging involved in the delivery of services during the campaign period. But in-explain ko rin po na it doesn't mean that government services will stop. It just means that the candidates cannot be part of the program. So ito pong bagay nito, nagpapasalamat ako sa MENRE na hinabol nila bago po mag-start ang kampanya. Kasi otherwise, after the campaign na nangyayari. Pero nandito na yung equipment so might as well, no? Even during the campaign naman, kaya naman nilang i-deliver, wala naman din problema kasi part naman yan ng
ng programa nila. But mas natutuwa ako na nandito ako kasi it is through my initiatives and my response to the needs of the constituents as well as the leaders of Sultan Kudarat and Sultan Mastura na naibigay itong proyektong ito. Kung sakali na may mga other LGUs pa na magre-request sa inyong opisina mismo, Deputy Speaker, sir, Again, welcome po. As I was saying in my speech during the turnover, I'm only a district rep. In this case, I am addressing the constituents of Sultan Kudarat and Sultan Mastura. Para po sa region-wide, meron naman po tayong mga party representatives. At yung party representatives, kasi may kapartido po rin po sila magtulungan para mabigyan yung ibang LGUs. But each of the municipalities will also have their district reps. So the district representatives will be the channel for the request of the different municipalities within their districts kung kailangan nila itong bagay nito. But of course, as part of our legislative work, paggawa ng budget, pwede naman namin i-program na each municipality will have garbage truck. But depende na rin po yan sa MELRE. Kasi sila rin na nagpo-program ng budget nila. Kung ilagay nila doon na they are going to procure garbage truck for all the municipalities, well, the better. But on the initiatives ng mga MPs, ibang bagay yun kasi constituency work naman nila yun. No? Look out nila na they have to take care of their constituencies at sa parties naman kung may programa silang gano'n. So sa ngayon, ito na po na-experience natin na in a parliamentary system where the executive and legislative are involved, o ibig sabihin, hindi tayo separation of powers, mas magiging active yung role ng ating mga MPs in terms of bridging the gap and being the interlocutor or yung tinatawan ng ating constituents para sa parlamento at saka sa bangsamoro government. Ano mo, umpisa kung ang bayan ba na Sultan Kudarat and Sultan Mastura meron pong sariling sanitary landfill? Ang Sultan Kudarat meron pong sanitary landfill. Matagal na po silang may sanitary landfill. Ang Sultan Mastura, they are looking for a sanitary landfill. So, ngayon Bato Armando Mastura, sabi niya yun ang next step niya. But at least meron na siyang i-prepare, pwede na yung kanyang garbage compactor. At meron din kasing plano na i-consolidate yung sanitary landfills. Kasi para mas maigi at saka mas ma-contain natin yung waste, no, yung contamination. Kasi may mga dangers dyan, yung sa tubig, no, apektuhan ng basura. So, kailangan talaga pag-aralan ng mabuti. But if we can consolidate it, then more efficient din yung collection at the same time yung disposal niya. Tingnan nyo sa Metro Manila, yung MMDA, sila ang nagpo-consolidate ng waste, isa lang yung landfill nila para mas efficient yung garbage collection at the same time yung protection natin ng environment ay mabigyan pansin at maalagaan natin. Okay, thank you very much, MP. Okay po, salamat po. Yan po mga Radyo mo nationwide. Sige, yun kasamang maestro, si Member of Parliament Attorney Datoy Shak Mastura. Radyo mo nationwide. Sa kanyang ipinagkalob ng dalawang garbage truck kasamang maestro. Sige. 4:50 ng hapon kasamang maestro. Ano man? At Radyo Manjul. May ano pa ba? May pagbati pa ba tayo dyan? Tingnan natin na. Si Jeffrey Salvador, magandang hapon from Tenorio. Good afternoon watching us. Sige, paalam tayo kasama maestro. Pinatay mo paalam. Sige. Sa ngalan po mga kasama ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side si Radyoman Sir Johnny Danilo Malaran. Kasamang maestro. At sa ngalan ng ating admin, no, si Radyoman Laura del Solitario. Ako ang inyong Radyoman, Maestro Rahi Bansaw. At Radyoman Judy Mapalaw, Tatakaraman. Magandang hapon. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tata, RMN.